Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nabagabag si Ivana habang ipinapaliwanag niya kay Riani ang tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi niya na madalas siyang managinip. At ayon kay Artemis, yun ang pinagmulan ng kanyang karamdaman. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa masabi niya ang bahagi ng kanyang buhay. Nagulat naman si Riani, lalo na nang mapag-usapan nila si Ammar. Bigla siyang kinabahan sapagkat parang sumagi sa kanyang isipan na hindi siya ang tunay na anak ni Ammar. Samantala, napansin din ni Madam Shona na hindi na tumatawag si Ador at iminungkahi niya kay Gadon na puntahan na lang ito sa Bukirin upang alamin kung ano ang tunay na nangyari. At ngayon, narito na ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Hindi nawawaglit sa isipan ko ang mga sinabi ni Ate Ivana. Totoo lahat ang mga binanggit niya. Walang halong pagkukunwari o pagpapanggap. Kahit sinabi niyang mga panaginip lang yon, ramdam ko parang totoo ang mga yon. Kahit hindi ko pa nararanasang maging ina, naramdaman ko ang sakit at pangungulila ng isang ina sa mga sinabi ni Ate Ivana.
Parang may bahagi ng buhay niya o ng sarili niya na nawala. Isang anak na kung iisipin mong mabuti, baka nga totoo. Ay, Diyos ko, bakit ganito? Bakit parang bumibilis ang pagtibok ng puso ko? May anak ako, pero hindi ako nanganak. Samantalang may isang ina na nawalan ng anak. Oo, kami ni Ate Ivana. Pero imposibleng si Ammar ang nawawalang anak niya. Imposible. Ano? Bibiyahe si Marlon? Saan siya pupunta? Pupunta ng Amerika. Mag-aaral daw uli. Sa edad niyang iyon, mag-aaral pa rin? Hindi nagtatapos ang pagnanais ng tao, Ivana. Kapag nakamit na niya ang isang bagay, siguradong may susunod pa o iba pa siyang gusto makamtan. Siguro nga. Kumusta ka na? Maayos na bang pakiramdam mo? Wala namang problema sa akin, Artemis. Ha? Ako, may problema tungkol sa'yo. Ha? Ano yun? Nalulungkot ka pa rin. Hindi na? Sigurado ka? Ano na? Huwag mong itago sa akin. Huwag kang matakot. Ano mang bagay na bumabagabag sa'yo, mawawala rin yan. Sana nga, Artemis. At salamat sa'yo. Ang bait mo talaga. Aalis ka na pala, Marlon. Oo, madam. Ivana, para rin naman ito sa akin. Masarap sigurong mangarap, ano? Salamat. Marami talagang ginagawa si Artemis. Gusto ko siyang tulungan, pero ewan, parang di ko alam kung paano. Ha? Parang lutang ang isip ko pagdating sa mga desisyon. Parang may isang bahagi ng utak ko na hiwalay. Hiwalay? Anong ibig mong sabihin? Parang may hinahanap ako na hindi ko alam. Paano yan? Naghahanap ka na hindi mo alam kung ano? Meron. Ako yun. Hindi kita maintindihan, Ivana. Ramdam ko lang talaga. Parang may nawawala sa akin na hindi ko maipaliwanag. At gusto kong malaman kung ano yun. Oh, ay, pasensya na, pero parang di ko rin talaga maintindihan, Ivana. Alam kong wala namang makakaunawa sa akin dito maliban kay Artemio. Si Sir Artemio? Oo. Alam kong maiintindihan niya ako kapag sinabi ko sa kanya ito. Dahil alam kong siya lang ang nakakaalam ng lahat ng nangyari sa akin. Bago pa ako mahimbing na natulog noon. Ganun ba? Alam mo, minsan, parang nakikita ko ang buong sarili ko. Hinahanap ko kung ano yung kulang. Pero wala naman akong makita.
Ano ka ba naman, Ivana? Wala kang kulang. Buo kang tao. Oo, walang kulang sa pisikal kong anyo. Pero nararamdaman ko, may nawawala sa loob-loob ko na hindi ko alam kung ano yun. At yun ang gusto kong tuklasin. Sana nga, pagbalik mo sa dati, malaman mo na kung ano yun at matagpuan mo na rin, Ivana. Oo nga, Marlon. Tama si Artemis. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Ayusin ang isip ko. Dahil darating din ang araw na mawawala lahat ng bumabagabag sa akin. Tama. Naniniwala rin ako dyan, Ivana. Masaya ako para sa'yo, Engineer Marlon. Salamat, Riani. Maninibago kami kapag hindi ka na namin makikita. Lalo na si Ammar. Nagpaalam ako kay Ammar, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya nagsasalita. Ganun ba? Bakit kaya? Ewan ko, hindi ko rin alam. Tinitigan niya lang ako. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ganon? Oo, Riani. Kaya yun, napapaisip ako ngayon. Gusto kong makausap siya ulit. Dahil ayokong umalis na hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin sa akin. Baka may mahalagang bagay siyang gustong iparating. O sige, may pagkakataon pa naman. Oo nga, madalas kasi siyang nagkikipag-usap kay Ivana. Lalo na ngayon na hindi sila pumapasok sa eskwela. Oo nga eh. Malapit sila ni Ivana. Minsan nga parang mas malapit pa siya kay Ivana kaysa sa akin na ina niya. Talaga? Oo, pero ayos lang sa akin yun. Masaya ako kasi may iba nang nagbibigay ng halaga sa anak ko. Sinabi kong masaya ako para kina Ammar at Ivana sa pagiging malapit nila. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang may kurot sa dibdib ko sa sinabi kong iyon? Masakit isipin na habang iniisip ko yon, para bang mas nagiging mahalaga si Ivana kay Ammar kaysa sa akin. Sa bagay, wala namang ibang nakakaalam ng totoo. Naaampon ko lang si Ammar. Maliban kina Madam Shona, Ate Masa at Mr. Gadon. Alam kong kailangang manatiling lihim ang katotohanan yon, na hindi ako ang tunay niyang ina. Pero, sino kaya talaga ang mga magulang niya? Kung iisipin ko, tila isang misteryo si Ammar. Mayroon kang mararamdaman na may kakaibang hiwaga sa kanya. Wala si Ador sa rest house. At nakapagtataka. Hindi man lang siya nagpaalam. Nakita ko pa naman kanina
na may dumaang sasakyan papunta dito sa farm. Kaya agad akong pumunta dito sa rest house para hintayin siya. Oh. Nasaan din kaya yung buhaya? Kakaiba. Wala akong nakikita ni isang tao dito. Meron bang nangyari dito na hindi ko alam? Walang tao dito sa farm. Bakit? Saan kaya nagpunta si Ador? Nakita kong nagtungo siya sa kabundukan. Ano? At ano naman ang gagawin niya doon? Hindi ba't delikado doon? Lalo na kung makatagpo siya ng mga mababangis na hayop. Nag-aalaga siya ng mga hayop doon. Mga hayop na posibleng mapanganib. Tulad ng mga ahas, baboy ramo, at lalo na yung buhaya. Gumawa na naman siya ng bagay na ayaw ko. Kailan mo siya huling nakita dito sa kabundukan? Noong isang araw pa, iniiwan niyang walang bantay ang mga alaga niya. Ano? Iniwan niya. Hindi kaya may nangyari sa kanya, Jabla? At hindi na siya nakabalik? Baka nga. Baka naaksidente siya ron. Matigas kasi ang ulo ni Ador. Nakakainis talaga yung taong yun. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Baka nga naaksidente siya sa kabundukan. Ganun ba? Jabla, hindi mo ba kayang gawin ang trabaho niya? Bakit naman hindi? Mas matatag at mas malakas pa ako kaysa kay Ador. Talaga? Oo. Tignan mo. Maliit lang ako. Pero kaya kong lumaban kahit kanino. Ano to, Jabla? Huwag. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Ang lakas mo. Parang hindi ka tao. Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo akong malitin. Kaya kitang buhatin ng ganito. Para kang hindi ordinaryong babae. Naniniwala ka na ba ngayon, tao? Oo, naniniwala na ako. Pero, bakit mo ako tinawag na tao? Hindi ka ba tao, Jabla? Hindi ako katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Buti at nakontak na kita, iho. Kumusta si Ador sa farm? May kakaibang nangyari dito, Mama. Wala si Ador. Hindi ko siya nadatnan dito. Ano? Saan daw siya nagpunta? Sabi ni Jabla, nagtungo raw siya sa kabundukan nung isang araw. At hindi pa siya bumabalik? Oo, Mama. Kaya hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya.
Ay, baka na-aksidente na siya. Ay, Diyos ko. Nakakainis talaga yung tao na yon. Palagi akong pinapahamak. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo, iho. Kung na-aksidente nga si Ador, mabigat yan sa konsensya mo. Mama, Makinig ka. Tumawag ka kaagad sa mga tauhan mo. Magpapadala ako ng tulong para magsagawa sila sa paghahanap. hindi na kailangan, Mama. Ayaw kong may ibang tao na makialam dito. Lalo na kung hindi ko sila mapagkakatiwalaan. Ano? Ano na ngayon ang gagawin natin? Hahayaan mo na lang ba si Ador? Huwag kayong mag-alala, Mama. Ako nang bahala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Iho, Hahanapin ko si Ador. Pero ayaw kong may ibang makialam. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba, Mama. nababahala ako para kay Ador, Masa. Madam, iniisip ko rin yung sinabi niyong nalaman niyo kay Sir Gatong. Naku, baka nga totoo. Baka na-aksidente na si Ador. Sabi pa naman daw ni Jabla, umalis daw siya papunta sa kabundukan. At hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Bakit naman kasi? Baka nga, ay Diyos ko po, nakakatakot isipin yan, madam. Naku, Masa, baka nagkamali ako nagtiwala kay Ador. Ay, Diyos na maawain, pero wala naman talaga tayong magagawa ngayon, madam. Oo nga. Wala tayong magagawa kundi hintayin na lang ang balita ni Gadon. Pero ayaw daw ni Sir Gadon na ipaalam sa mga pulis. Gusto raw niya, siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ay, naku. Pero madam, hindi ba dapat magpatulong si Sir sa mga pulis? Sana nga. Pero hayaan mo na muna, Masa. Si Gadon na ang bahalang magdesisyon kung ano ang dapat niyang gawin sa ngayon. Ang mga tao talaga. Napakadaling kabahan. Hindi nila alam. Hindi niya makikita ang matigas na ulo ng katiwala niya rito. Mabuti pa nga. Hindi na makakarating dito ang taong yon. Mananatili siya sa kabundukan habang buhay. At kung may isa pang susunod sa kanya, ganon din ang sasapitin niya. Hindi na sila makakabalik sa pinanggalingan niya. Aha! Siya nga pala, buhaya, Komando. Sandali lang. Magbabago ka na muli. Magiging alipot ka. Halika. Magiging alibot ka, buhaya. Ayan ka na. Alibot ka na ngayon. Sige. Pumasok ka na sa bulsa ng aking saya. Maglalakbay tayo!
Oo, diyan ka na, Alibot. Tatakutin natin ang mga tao roon. Ngayon, gagamitin ko na ang mahika ko. Sa pamamagitan ng aking magic saya, lilipad ka, Negra Diabla! Lipad! Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo